Magandang umaga, ating tatalakayin ngayon ang isang bahagi ng ponema at ito ang ponemang segmental. Sa ponemang segmental ay mayroong tayong 4 na uri. Ito ay ang diptongo, cluster, pares minimal at malayang nagpapalitan. Ano nga ba ang ponemang segmental? Ang ponemang segmental ay ito ang mga tunog na ginagamitan ng mga katumbas na letra o titik upang mabasa at mabigkas. Dumako na tayo sa 4 na uri ng ponemang segmental. Ang una ay ang diptongo. Ang diptongo ay alinmang patinig na sinusundan ng malapatinig na Y o W sa loob ng isang pantig. Halimbawa ng diptongo ay palay. Ang patinig na A ay sinusundan ng malapatinig na Y. Tinatawag lamang na diptongo kung ang patinig ay sinusundan ng malapatinig na Y o W, ang cluster. Ang cluster ay tumutukoy sa kambal katinig na ibig sabihin ay dalawang magkakabit na magkaibang katinig na matatagpuan lamang sa loob ng isang pantig. Halimbawa ng cluster ay kuntrata. Bakit nga ba ito tinawag na cluster? Dahil ang katinig na T at ang katinig na R ay magkasama sa iisang pantig. At isa pang halimbawa ng cluster ay ang NARS. Tinawag itong cluster dahil ang R at katinig na S ay magkasama sa iisang pantig. At sa pangatlong uri ng segmental ay ang pares minimal. Ang pares minimal ay ito ang mga pares ng mga salita na magkaibang kahulugan ngunit magkatulad sa bigkas maliban sa isang ponema sa kanyang posisyon. Karaniwang ginagamit ang pares minimal sa pagpapakita ng pagkakaiba ng mga tunog ng mga magkakahawig ngunit magkakaibang ponema. Halimbawa ng pares minimal ay ang pasa at basa. Yung pasa ay bruise, yung basa wet. Magkaparehas ang kaligirang pagbigkas maliban sa isang ponema. Ito ay ang ponemang P at B. Ngayon ay dumako na tayo sa panghuling uri ng ponemang segmental at ito ay ang ponemang malayang nagpapalitan. Matatagpuan ng mga magkaibang ponema sa magkatulad na kaligiran ngunit hindi nakakaapekto o nakapagbabago ng kahulugan taglay ng mga salita. Ang malayang pagpapalitan ito ng mga ponema ay karaniwan nang nagaganap sa mga ponemang patinig na I at E, R at D, gayon din sa O at U. Halimbawa ng ponemang malayang nagpapalitan ay ang politika o politika. Kahit napalitan mo ng letrang U ang letrang O, ay hindi pa rin nagbabago ang kahulugan. Gayon din sa BB at BB, kahit palitan mo ang letrang I ng letrang E, ay hindi pa rin nagbabago ang kahulugan. Gayon din sa madumi at marumi. Kahit palitan mo yung letrang D ng letrang R, ay pareho pa rin ang kahulugan. Ngayon, nalaman na natin ang kahulugan at mga uri ng ponemang segmental. Sana ay mayroon kayong natutuhan sa ating tinalakay ngayon. Maraming salamat at dito na nagtatapos ang aking pag-uulat.